Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, delikado to. Bagong pasabog kay BP Sara, nako Palacio Rimulya, bistado na, tinapos na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po kay Vice President Sara Duterte. Aba mga kababayan, eto po ang balita. Tinatarget na naman po nila si Vice President Sara Duterte. Sabi po dito sa balita, ex-bagman alleges Sara Duterte's 2022 campaign funded by Pogo drug money. Aba, biruin mo mga kaubayan. Yung campaign fund daw, no? Funded daw ng Pogo at saka mga drug money. Sino naman ang maniniwalang loko-loko sa inyo? Sa drug money pa talaga ninyo naisip, ayaw nga nila sa mga addictus, di ba? Di ba? Oh, diba? Ayaw nga nila sa addictus, drug money pa kaya. At saka pinaniwalaan agad nila mga kaubayan, ha? Paniwala agad sila dito sa ex-bagman na ito. Ang tanong nga dito mga kaubayan, kanino kaya ito pakawala? Di ba? Kasi nung panahon po ni former President Duterte, no? Naalala niyo po sino yon, si Matubato. Pakawala pala yun ni Trillanes. At saka yung isa pa, 'di ba? Oh, ngayon kaya sino kaya ang may pakawala dito sa ex-bagman na sinasabi nila? Ito nga ang point ang gusto nating i-point out dito no. Yung president sister no na si presidential sister na si Senator Amy Marcos. Nagsalita po patungkol sa presidente na addictus daw ang presidente. Pero ni isa walang naniwala sa mga hinayupak mga kababayan. No? Eto na ex-bagman, no, pinaniniwalaan nila dahil Duterte po mga kababayan, di ba? Kaya nga sabi nga po no ba, di ba kahapon sabi ni Congressman Pulong Duterte, bakit pag Duterte ang nai-issue ay ang bibilis ninyong kumilos, no? Pag kaalyado ninyo naman lalo na yung presidente, 'di ba? Mahirap pa yung kumilos. 'Di ba? Kasi nga po, 'di ba? Kailangan po natin ng credibility dito, 'di ba? Credibility, pero pagdating po sa Duterte, wala nang credibility mga kababayan. Dire-diretso na 'yan, imbestiga. No? O si Saldico. Sa mga sinabi ni Saldico, may ginagawa ba kayo? Nag-imbestiga ba kayo doon sa mga pinangalanan ni Saldico? 'Di ba? Hindi, dahil kaalyado po nila. O sino po ang mas credible? Itong ex-bagman na sinasabi ninyo na nagsasangkot ngayon kay Vice President Sara Duterte, or si Saldico na mismong involved. Siya mismo involved sa corruption mga kaubayan. Yan lang po ang gusto nating natin dito, gusto nating i-point out kasi napaka masyadong bias naman, no? Anyway, ito pa mga kaubayan, pasadahan din po natin to. President Bongbong Marcos Jr. Parang namamaalam na dito sabi po dito sa News 5, 1 hour ago mga kaubayan, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., kahit wala na ako rito, saan ka pupunta sir? Sana yung mga pagbabagong nasimulan namin o tumatakbo na ay matuloy-tuloy na. Mukhang alam niya nang hindi na siya magtatagal sa pagiging presidente mga kaubayan. Mukhang alam niya na sa sarili niya na hindi na siya magtatagal bilang presidente kasi parang namamaalam na kahit wala na ako rito. Sana
yung mga pagbabagong nasimulan namin ay tumatakbo na, ay matuloy-tuloy na. Nako mga kabayan, narinig po na namin yan sa inyo noon. Di ba? Kung babalikan po natin yung kanyang mga speech ng mga nakaraan, no? I think sinabi niya po, correct me if I'm wrong, pero ganito po ang konteksto ng kanyang gustong iparating sa atin, no? Yung mga build, no? Na nasimulan ni former President Duterte, yung mga magagandang project ng nakaraang administrasyon ay ipagpapatuloy. Di ba? Once narinig na po natin yan sa kanya, mga kababayan, no? Oh. Ikaw nga sa sarili mo, di ba? Mga kababayan, sa sarili mo hindi mo nga nagawa. Pina-stop mo nga yung mga magagandang proyekto ng nakaraang administrasyon, tapos ngayon sasabihin mo sa susunod na papalit sa'yo na ipagpatuloy ang mga nasimulan yung proyekto. Nako po. Dapat lang naman talaga para hindi magastos. Ang problema lang dito, yung nagsasalita is not doing it. No? Hindi niya po ginawa. Hindi niya po ginawa yung sinasabi niya. Umaasa raw si President Bongbong Marcos Jr. na maipagpapatuloy ng mga susunod na Pangulo ang mga proyektong nasimulan ng kanyang administrasyon. Ang laki-laki nga ng problema Ang laki-laki nga po ng problema ng administrasyon mo. Kaya problemado po ang susunod na presidente sa'yo. Sa totoo lang, mga kababayan, naniniwala ba kayo na magiging malaki ang problema ng susunod na presidente? Kasi wala naman tayong nakikitang malalaking proyekto. Ano ang ipagpapatuloy niya? Wala naman. Diba? Yan na lang po ang tanong. Anong mga proyekto ang ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon kung wala rin naman kayong nasisimulan? Question mark, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at ito pasadahan din po natin to. Nako, President Bongbong Marcos Jr. may pangako ulit sa taong bayan. Sabi po dito, titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Kinuha nyo nga po yung pera. Puro kayo kuha Hindi nyo binabalik actually. Anong ibinabalik Wala nga kayong binabalik. Example natin. Hinahanapan po kayo ng resibo kung saan napunta yung pinagbentahan ng gold reserve. Okay? Yung Maharlika Fund, nasaan na? Diba? Dapat ibinabalik nyo na yan. Meron ng ROI na tayo dyan. Diba? Kasi ang tagal na hanggang ngayon wala tayong balita. Okay? Yung gold natin, yung Maharlika Fund, ano pa? PDIC, PhilHealth. Yung sa Maharlika, nandun po yung SSS yata napunta. Actually, hindi po kayo nagbabalik. Kuha lang kayo ng pondo ng taong bayan, ng pera ng taong bayan. Hindi po kayo nagbabalik. Diyan pa nga lang sa 60 billion ng PhilHealth, di ba? Isasama nyo na doon sa 2026 national budget. Dahil, iwan natin, saan na kaya napunta yan? Ang bilis-bilis ninyong kunin, ang hirap nyo nang ibalik. Nagastos nyo na po ba ang tanong? Di ba? Ang kulit natin di ba? Nagastos na po ba? Yun ang tanong. Nako po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, pag-usapan din po natin si Jose Claire Castro. Teka lang palakihin lang po natin to mga kabayan. Ayan Si Jose Claire Castro. Eto, pakinggan po natin si Jose Claire Castro. Sabi po kasi dito, is she serious or joking? Eto. Nasa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., walang pera ng taong bayan na masasayang. Pakinggan niya natin para mas clear. Mas clear si Castro, no? Nasa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang pera ng taong bayan ang masasayang. Lahat ay napupunta sa makabuluhang programa na naglalayong maiangat ang kalidad ng pamumuhay, lalo na ang kalusugan ng bawat mamamayan.
Loko-loko. Hindi, joke lang yun. Alam niya ba kung anong pinagsasabi niya, mga kaubayan? Baka hindi niya alam, no? Natutulog pa ba to? Anong walang masasayang? Inandun pa nga lang sa flood control project, trillion na po ang nasayang eh. Di ba? Paano pa yung sa agriculture, sa health sector, sa Department of Health, sa education, at sa iba't iba pang departamento ng ating gobyerno? Ay nako, pilit nyo mang paniwalain ng taong bayan sa inyong mga kasinungalingan. Kukontrahin po namin yan, sa totoo lang. Kukontrahin po ng taong bayan yung mga pinagsasasabi ninyo. Kasi iba po ang sinasabi ninyo sa nararamdaman ng taong bayan. Di ba? Ito nga diferensya eh. Nung sinabi po ni former President Duterte na, di ba, makakapaglakad kayo ng ligtas, anumang oras. Well, naramdaman natin yon. Anytime ka lumabas, you feel safe, no? Nung panahong yon. Pero ngayon, mga kaubayan, hindi nga natin ramdam yung sinasabi nila eh. Walang masasayang na pera. Bakit puro pera ang ano ninyo? Puro kayo justification ng ganitong klaseng pero kabaligtaran naman po ang nangyayari. Diba? Yun po ang pagkakaiba. Kaya ikaw, Claire Castro, siguro ang laki-laki ng bayad dito, no? Kay Castro. Bakit? No? Ikaw ba naman, no? Hahayaan mo yung sarili mong pagtawanan, sa kahihiyan, maging bobo ka sa mukha ng taong bayan, sa harap ng taong bayan. Diba? Siyempre may kapalit po yan. Ang tanong nga, magkano? Di ba? Anyway, ano pong yung masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito. Nako, Senator Bato, warrant, bulabog, korte na kialam, Remulla, ICC, bistado. Eto mga kabayan, pakinggan po natin to. Si Bato. Muling lumutang ang balitang inilabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Ang nagsabi niya na yung mismo kalyado ni De La Rosa na si dating presidential spokesman Harry Roque. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, kumpirmado bang may warrant of arrest na laban kay Senator De La Rosa ang ICC? Hindi, wala pa ngang kumpirmasyon yung detalye na yan, at hindi rin sinabi ni Attorney Harry Roque kung sino ba ang source niya may kinalaman dito. Pero pinayuhan niya si Senator Bato de la Rosa na huwag daw umanong magpapakidnap. Ayon naman sa abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, tila daw may katotohanan nga talaga yung pagkakaroon ng arrest warrant laban sa kanyang kliyente. Pakinggan natin yung naging pahayag kanina. Ito yung, di ba, kung maalala ninyo, meron sinabi ni si Remulla na may hawak na daw siyang arrest warrant. Si Ombudsman Epal Remulla. Meron na daw siyang hawak na warrant of arrest. Unofficial, sabi niya. Pero sabi ni Attorney Roque, nakita na daw niya at may alam na rin siya. Ni Attorney Torion. Totoo na talaga itong arrest warrant na ito kasi maraming nang nagsasabi sa akin, hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad. Yan. Jiggy, bago pa man yung pahayag na yan ni Attorney Roque, nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron talagang arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. Sa katunayan nga daw, may hawak siyang unofficial copy nito. Pero sinabi na noon ng ICC na kung walang lumalabas na ganyang impormasyon sa kanilang official channels, most likely hindi raw kumpirmado yan. At iyan, paano ba ang sistema o pulisya ng ICC dito sa kanilang arrest warrant? Okay, Jiggy, himayin natin yan. Nakasaad yan sa Article 58 ng Rome Statute. Yung Rome Statute, yan yung international treaty na nagtatag sa ICC. At sa ilalim ng artikulong yan, pwedeng maglabas ng arrest warrant ang pre-trial chamber kung sakaling masusumpangan nga nilang may basehan para litisin ang isang individual. Yun nga lang, Jiggy, hindi nakasaad kung kailangan ba isa publiko yan o pwedeng gawin in secrecy. Pero kadalasan, hindi na yan isinasa publiko para hindi rin makaalis o makatakas yung isang individual na akusado at ipinapaaresto. Si Senator De La Rosa ba ay nasa na ngayon, Ian?
Jiggy, sa isang panayam kay Ombudsman Remulla, sabi niya ang latest sighting daw kay Senator Bato ay sa Pampanga. Pero mula noong November 11, buhat. Grabe yung ano, no, yung style ni Remulla talaga, no. Ano siya mamaya ibubuking pa natin yan. Yung style ni Remulla talaga pang politiko Alam mo ba kung bakit? Mamaya, ikikento ko sa inyo yan pagka diniscuss na natin itong kay Revilla. Pumutok nga yung issue na yan, yung impormasyon na yan, hindi na dumalo ng kahit anong sesyon sa Senado si Senator De La Rosa. Ayon naman kay Attorney Torion, hindi niya raw nakakausap yung kanyang kliyente. Ang tanging nakakausap niya lamang daw ay yung asawa ni Senator De La Rosa. Kaya't hanggang ngayon, hindi niya rin daw alam kung nasaan ang kanyang kliyente. Jiggy? At itong mga legal arguments ng kampo ni De La Rosa ay tungkol sa kanyang pagpapaaresto ay ano ba ang sinasabi ni Attorney Torion? Okay, Jiggy, inilalaban pa nga rin ng kampo ng senador na hindi daw sakop ng Rome Statute ang Pilipinas dahil nga hindi tayo miyembro nito. At sa ngayon nga nakabinbin pa rin sa Korte Suprema yung inihaing petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging si Senator Bato de la Rosa na kumukestyon sa pakikipagtulungan ng Philippine government sa ICC. Pero ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres, pwedeng isuko ng Pilipinas ang isang akusado sa International Criminal Court o isang international court. Base raw yan sa International Humanitarian Law Act o yung RA 9851. Nakasaad dyan na maaaring i-transfer ang isang akusado sa alinmang korte o international tribunal. Pakinggan natin yung naging pahayag at paliwanag ni Attorney Andres hinggil dito. Kasi ang ini-implement po, ang sinusunod po ay yung batas natin mismo, yung Republic Act 9851 or the IHL Act. At ang mahalaga dito, ito po'y pinasa ng Kongreso noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo parte ng ICC Rome Statute. Grabe yung abogado, no? Kokontray niya pa talaga yung sinabi ng Supreme Court, no? Ang linaw na nga ng sinabi ng Supreme Court. Diniin na nga nila, nilabas na nga. At dapat, dito muna dalhin sa korte sa Pilipinas. Tatablahin niyo pa talaga yun? Abogado ba ito? So yan mga kabayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po.